Nakuha natin yung panguna, di ba? So, we're still on the section 2. Ito yung mga bagay na may kaugnayan sa of doubt and uncertainty. Okay, yung una, I think na nakuha natin, no? Whoever is doubtful of some water's purity or its najis o najasa. Second, whoever is uncertain between purifying and najis water. Okay. Anong pagkaiba ng dalawa? Anyway, sige. Pag-isipan nyo yung ano. Whoever's doubtful of some water. Anong pagkaiba ng dalawa? Whoever's uncertain between verifying and yung pagpaglalog. Yes. Of course, yung paksa na yan, may kaugnayan sa tiyakan at sa pagdududa. Umiikot lang yan, kumbaga sa, sabihin natin, no? Sa tinatawag na dalawang bagay. Kung ito ba ay kalinisan o dalisay, o kung ito ba ay karumihan o najasa. So, umiikot lang yun. Pero ano yung pagkakaiba ng dalawang paksa? Okay. Kasi habang kumakain ako, mag-isip kayo. Magbigay ng halimbawa. Okay. Oh, pag-aalilangan, pagdududa. So para to make it clear, ika nga, ano yung kumbaga apparent example ng dalawa? Sige nga. So, yes, fadal. Fadal. Sigurado. Hindi na lang sigurado, hindi na lang duda. Yung kasi doon nag-alilangan doon sa isa kasi. Uncertain. Isa tiyak. Nag-alilangan din. Kasi hindi ka tiyak. Okay. Para maging klaro ito. Una, ang halimbawa nito, ibigay tayo ng pinaka-malinaw na halimbawa para maintindihan ninyo. Una, mayroong isang tubig. Okay? Hindi mo alam kung marumi o malinis. Yun ang pinakauna. Yung pangalawang halimbawa, dalawang tubig. Hindi mo alam kung saan dyan ang malinis at kung saan dyan yung marumi. Intindihan? Ninaw? Okay. So, yun. Ito, yung una, hindi ka tiyak kung ang tubig ba yan ay malinis o kung ito ay marumi. Pero itong pangalawa, hindi mo alam kung saan dyan sa dalawa ang malinis at kung saan dyan sa dalawa ang marumi.
Malinaw na. Babasi tayo sa kulay. Okay. Siya latawara. So yun yung kumbaga fundamentals na lagi niyong babalikan. Sa tuwing mayroon kayong pag-alinlangan, di ba? Pagdating sa tinatawag na tubig. Nalinaw? Okay, now, i-review natin. Pagdating sa mga fukaha, di ba mayroon tayong term na, ano yung term na ginamit natin? Yung shock, at saka yung than, okay? At saka yung tinatawag na waham or ham, okay? Linaw? Now, lahat ng ito ay may kaugnayan sa tinatawag na doubtful. Pag-alinlangan, waling kasagaruwa, pag-aatubili. Linaw? Now, saan dito, meron tayong dalawang grupo. Anong dalawang grupo ng mga scholar na tinatawag na una yung fukaha. At yung pangasalawa is mga usuliyon. Linaw? Fundamentalists at saka mga jurists. Now, pagdating, sino sa grupo na ito ang nagsasabi na lahat ng anumang pag-alinlangan, walang level yan, ang tawag sa kanya is shock lang. Okay, fukaha. Linaw, fukaha. Ibig sabihin, anumang klase ng pag-alinlangan, mas matimbang man o hindi matimbang, lahat yun ay shock ang tawag. So, sino sila? Fukaha. Now, the rest is mga usuliyon. Now, ang usuliyon may mga level sila pagdating sa pag-alinlangan. Kapag 50-50 para sa kanila, ang tawag ay 50-50? Okay, ha? 50-50 yung level ng pag-alilangan. Certain at saka uncertain. 50-50%. So, ang tawag dyan is, okay? 50-50. Hospital na to, ah. Okay? Now, i-scale natin yung isa. Halimbawa, yan ang 50-50. Lagay natin sa tinatawag na mas matimbang yung isa kaysa tinatawag na isa. Mas mataas, mas matimbang o mas mababa ang isa. Ang mas mataas anong tawag? Than. Ang mababa anong tawag? Waham. Less than. Less than. Okay. Napakatalino mong ano ka, ha? Nilalang ka. Okay? Malinaw? So, than at saka waham. Illusion at saka ano yung isa? Okay. Okay. Illusion at saka yung isa. Ano yung dan sa ano? Na sinabi natin? Ang dan ay walang iba kundi haka-haka. You know? Guni-guni mo lang yan. Okay. So, unang-una, sa unang mga kapatid, doon sa tinatawag na unang sabihin natin, no? Yung whoever is doubtful of some waters purify or is najasa, alam natin kung ano ang foundation natin o sabihin natin, ang ating saligan sa bagay na ito, kinakailangan ay kung ano yung nakatitiyak sa'yo, yun yung kunin mo. Okay? Kung ano ang nakatitiyak, kung ano yung mas matimbang sa'yo, yun yung ituring mo dito. Malinaw, halimbawa, mas matimbang sa'yo na ito ay marumi, ituring mo na ito ay marumi. Malinaw, kung mas matimbang sa'yo na ito ay tinatawag na malinis, kunin mo ito na ito ay malinis. Malinaw? Okay. Pangalawa, whoever uncertain between purifying in najis water. Sino man ang hindi sigurado sa pagitan ng tubig na dalisay at tubig na marumi. You know? So, kumbaga sa tinatawag na Arabic is ano ito? Nasaan ba yung ano natin? Yes. Talagang yung utak mo ba ay gusto rin pumunta sa utak mo din? Because ang utak mo ay gustong pumunta sa utak mo rin. Gusto pumunta din ba? Talagang ito ay 50-50. So, pwede mo tikman. Pwede mong tikman yung tubig. O pwede mo ano yung kulay mo. Okay. Yes, amoyin mo. Gusto mo amoyin. Kung may pang-amoy ka. Baka may lasa.
Yes, walang problema kapatid. Amuyin mo siya. Kagaya ng pag-amoy mo sa asawa mo. Okay. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so sinabi ni of course, isang posibleng senaryo sa pangalawa mga kapatid ay upang i-highlights ang konteksto nito. So ilang mga sisidlan halimbawa ay naglalaman ng tubig na malinis habang ang iba ay naglalaman naman ng najis, no, na tubig, at ang mga sisidlan ay nagkahalo-halo. So hindi mo alam kung saan dito nagkahalo-halo na, pero you're certain kasi halimbawa pari-parehas yung mga lalagyan. Pari-parehas yung tinatawag na nandoon sa doon sa tinatawag na loob. Di ba? But tiyak ka na mayroon isa sa kanila na yun ay marumi. Tiyak ka na some of them ay talagang najis. Pero hindi mo alam kung saan doon. Di ba? So, I mean, nangyayari sa atin yan minsan. Walang duda. Yung pagbukas na yung pakit. Yung bote. So, yun ang trademark mo. Yung malinis na. Kasi yung basa mo doon, kaso malinis. So, walang duda. Ibig sabihin, ay, yun kasi meron ng tiyak eh. Katiya ka na eh. Tiyak na kasi yun na merong different doon. Dito kasi wala kang katiyakan. Kumbaga, walang signage ba? Na kung saan doon yung tinatawag na marumi. Di ba? So, ikaw ngayon, ano yung gagawin mo? Papaano mo ngayon, anong pagbabasihan mo ngayon na yun ay tinatawag na malinis at yun ay marumi? Samantalang walang distinction, ika nga, sa pagitan ng dalawa. So, ano yung, halimbawa, kung kayong nasa kalagay na yun, ano yung prinsipyo na ipapatupad mo? So, ano fundamental? So, isa-isahin mo lahat. Ilan ba yan? Yung dalawa lang. So, halimbawa, Paniwalaan na lang. Paniwalaan na lang. Paniwalaan. Ikaw yung mga Diyos. Iba naman yung running water, kapatid. We're talking about the sisidlan ba sa isang tinatawag na lalagyan. Sa parihong lalagyan. Ano yung pariho? Halimbawa sa mo, merong 5 lalagyan. Oh. Okay. I mean dyan, sabi, lahat ng ito, syempre, kasi pag close lahat yan, walang duda na parang yung malinis. Certain na yun, na walang tinatawag na. We're talking about the uncertain. Hindi ako kukuha para makasigurado ako. Uncertain, Ustad. Yes, uncertain. Kung kaso niya, ibig sabihin laso, kung kukuha mo laso. Lason talaga ang pinag-usapan natin, najis at saka tahir. Okay, wag mong exaggerate naman yung ano. Palataya ka lang sa naman. Nang palataya ka na malinis. Ano? Sabihin natin 5 bote. 5 bote. Pero certain ka, tiyak ka na mayroong marumi doon. Ako, hindi pa rin ako inom. Mag-ijtihad ka. Subhanallah. That is the right way. Paano sabihin natin ma-determine is to investigate. Mag-investigate ka. Huwag mo agad na ituring lahat na marumi yun at lahat ay malinis yun. Okay? Titingnan lang eh. Ano pa dito yung Ayun, good question. Kung wala man, ito na ngayon. Ito yung mga babasahin natin, pag-aaralan natin mga kabasa sa pananampalatayang Islam. Ano na? Ano na? So, ibig sabihin, hindi niya matukoy ang pagkakaiba kung alin sa sisidlang ang mga ito, may dalisay na tubig at alin ang sisidlang ang may maruming tubig. You know? At para sa mga nagtuturing na actually may mga nagtuturing na mga scholar na sa ganitong kalagayan ay najis. Merong mga ilang mga ulama na kung saan ang kaunting tubig sa pamamagitan ng pagtatagpo ng tubig at dumi kahit na hindi nagbago ang mga element nito ay maaring maisip ang paghihinala sa puntong ito. Sa mga ilan sa mga Shafi'i na mga scholar, para sa kanilang prinsipyo, once na kapag merong nagkatagpo yung dumi at saka yung malinis, kahit na kaunti, kahit na hindi nagbago yung elemento ng tubig, para sa kanila ay najis yun. Sino yun? Some scholar ng Shafi'iyah. Okay? Medyo mahigpit sila sa bagay na yan. Pero of course, not all the Shafi'i scholars. Linaw? Ilang mga sa tinatawag na Shafi'i scholars. So,
isipin nila sa puntong ito, sa ganitong klase ng tinatawag na sitwasyon na, ay para sa akin madumi na lahat yan. Siguro sa yung kanilang pananaw na ano mang pagdudula, di ba, kay Shaitan, siguro Si Mari yun ang kanila giging katwiran, no? Nang pagdududa ay walang duda ay karamihan ay pagkakamali. Pero for sure, mas mainam yun. Kasi, Paano pag wala kang ibang option, wala kang ibang tubig, yun lang. ay, walang option na, hindi siyempre, So hindi ka na Shafi'i. Ibang madhab ka na ulit. Palipat-lipat ka ng madhab. Anong ang tawag sa'yo, balingbing. You know? Okay? No, alam mo, good point yan. Ano bang posisyon natin, tayo mga estudyante, halimbawa, kayo mga estudyante, ano ba talagang madalas susundin ko? Ano ba talagang madalas susundin ko? Malinaw? No, una-una kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ka pwede na magpalipat-lipat ng madhab. No? Hindi ka pwede magpalipat-lipat ng tinatawag na madhab. Malinaw? Bagkus bilang estudyante, bilang mga mag-aaral, you have to stick in one madhab primarily. Ibig sabihin, kapag mga baguhan lamang hanggang nakagaya, halimbawa, kagaya ninyo, kagaya natin bilang pangkalahatan, kailangan alamin mo ang isang tinatawag na tinuturo ng isang madhab. Nino? But it doesn't mean na mag-stick ka lang dun habang buhay. All you have to do is to expand your knowledge. Kasi hindi lahat ng madhab, hindi lahat ng nasa kanya, at lahat ng aspeto at lahat ng isyo ay tama. Nino? Kasi tao man, nagkakamali sila. And there are some other madhab na mas malakas yung kanilang opinion sa specific na issue. You know? So, kinakailangan explore nyo yung tinatawag ng kaalaman. Always remember this. Doon ka lagi sa may batayan. Sa pinakamalakas sa Yes. Doon ka lagi sa pinaka napamangibabaw na opinion, batay doon sa kanilang pangangatwiran at batay sa kanilang pruweba o sabihin natin patunay o kay ebidensya. Malinaw? Kasi walang duda. Halimbawa, mayroong Quran sa mayroong hadith, malinaw na nagsinasabi ng Quran sa hadith, tapos sinasabi ng madhab na ito, nasalungat doon sa kung ano yung nakalagay sa Quran sa hadith, alam nga naman mag-stick ka pa doon sa isang madhab, na samantalang malinaw na may katunayan. Hindi pwede yun. Kasi meron ng malinaw na pruweba sa bagay na yun. So doon ka kung ano yung nasa katunayan, nasa tinatawag na patunay. No? Para kang, kasi kapag ginawa ka na puro ka lang sa madhab, wala kang pakakaiba sa mga tao, katulad ng mga imam mo nagtuturo na idol mo yun, na kahit magkakamali siya, idol mo pa rin. Hindi mo pwede yun dong. O, naunsa ka, sabi sa'yo, naunsa ka. You know? Okay, so kung meron man kang dapat na i-idolize, yung totoo. Yung katotohanan. Okay, so sabihin tayo ay inutusan ng Sharia, na kumbaga ay sumunod sa kung ano yung sa humanga sa kung ano yung katanatawag na katotohanan. Okay. So may balik tayo. May ilang mga scholar ng mga Shafi'i na kahit pa pag nagtagpo yung dumi at saka yung dalisay, kahit pa hindi nagbago yung elemento ng tubig, para sa kanila yun ay najis. You know? At siyempre sa punto na ito may paghihinala rin sa mga nagtuturing na hindi magiging najis ang tubig. Maliban sa kung magbabago ang mga elemento nito, gaya na halimbawa kung nahaluan ang ilang bahagi ng tubig sa pamamagitan ng maruming putik at ang ibang bahagi naman ng tubig ay nahaluan ng malinis na tubig. Daw, ibig sabihin sa karamihan sa mga ulama na kapag hindi nagbago yung elemento ng tubig, tulad na napag-aralan natin, manatiling itong malinis. Okay? Manatiling itong tinatawag na malinis. Now, let's elaborate this topic mga kapatid. Now, anong sinabi? Now, whoever is uncertain between purifying in najis water should seek clarity and investigate. So, kinakailangan ka mag-investigate. Yun yung dapat mong siyasatin mo. Huwag ka lang siguro ito. Siguro ito. Para kang pindot, salabot, ano pa man. You know? Mag-guessing, hindi pwedeng i-guess yan kasi pag-aasawa nga nagsisiyasat ka. Di ba? Hindi yung kung sino nag-propose ayo agad na. You know? So, nag-investigate ka. You know? Ganon din. Yan kasi yun yung general principle talaga. Even sa pagdarasal natin, nag-investigate tayo kung nakautot ba tayo o hindi nakautot. Hindi yung feeling ko nakautot ako. Yun na lang. Nakautot ka kasi feeling mo. Walang feeling dito, ha? Feeling mo lang. Guni-guni mo lang yan. You know? So you have to investigate and to seek clarity
then purify himself with what is most likely the purifying water. So of course, this is the position of the Shafi'i, and it's the verdict of Dawud al-Zahiri, Abu Thawr Sohnun, the non-Maliki scholar. It is the choice of Ibn al-Arabi and Ibn Uthaymin. Okay? So ibig sabihin, sino man ang hindi sigurado sa pagitan ng malinis na tubig na nasa sisidlan, halimbawa, at najis na tubig na nakalagay din sa ibang sisidlan, ay dapat humingi ng kalinawan. Malinaw? Okay, magsiyasat, mag-investigate. Ikaw ay investigador ngayon, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Now, walang duda, ang investigate sa Arabic, yung word ni taharri. At taharri. Wala, sino kayo magdudunit ng ano natin, no? Wala na siyang ano, oh. Wala na siyang spike. Oh, ang hirap naman. Saan yung ano mo? Ang tawag dyan is at-taharri. Okay? Ibig sabihin, the process of investigating. Yan. Malinaw? So, ang taharri, walang duda yung pagsisiyasat na kung saan ito ay ang paghahanap ng katotohanan at pagsusumikap sa kung ano ang nilayon. So, yun ang ibig sabihin ng taharri, mga kapatid. Pagsisiyasat, kung ano yung tinatawag na katotohanan sa bagay na ito, at pagsusumikap upang maging maliwanag kung ano ang nilayon ng isang bagay. Ang tawag dyan is taharri. Okay? Taharri. Yes. At pagkatapos ay walang duda kapag na-investigate niya at natuklasan niya na ito ay malinis, then dalisay niya ang kanyang sarili sa kung ano ang mas lamang sa kanyang palagay na tubig na nagpapadalisay. Kung ibig sabihin, after the investigation, mas matimba. Sino yung nag-uusap dyan sa likod, mga kapatid? Please naman. Linaw? So kung after the investigation, mas nangingibabaw ang kalinisan, then ituring mo ito na malinis. Then, gamitin mo ito sa paglilinis. Gamitin mo ito sa paghuhudo, paggugusol, at nasa yan kung iinumin mo. No? Walang dugod na. Kung saan ka masayagin, ang mahalaga hindi lason. So ito ang position, walang duda ng mga Shafi'i. So Shafi'i, bilang pa komentaryo, mga kapatid, bagkos ang mga Shafi'iyya ay higit pa riyan ang kanilang pananaw. May mga ibang pananaw ng mga Shafi'i na kung saan ito ay ang pagpapahintulot ng pagsasagawa ng paghuhugas ng pinaghihinalaang tubig o tinatawag na alma al-mushtabah. Okay, alma al-mushtabah. Mayroong tinatawag na alma al-mushtabah. Alma al-mushtabah. Alma al-mushtabah. Hindi mataba, ha? Masakit kayo magsalita, ha? Alma al-mushtabah, yun yung tubig na pag-aaninlangan o pinaghihinalaan na tubig. Sa mga Shafi'i, actually, ito lang sabi natin kanina, na-divide yung grupo ng mga Shafi'iyya. May mga Shafi'i, ilan sa mga Shafi'iyya, na para sa kanila, najis na yon kahit hindi nagbago yung elemento ng tubig. May mga ilan sa mga Shafi'i naman, na since na mayroong ay pag-alinlangan, ay pwedeng ito na gamitin. Okay? Yung tubig na kahinahinala o pinaghihinalaan sa pagkakaroon ng dalisay at sa karumihan, para sa kanila ay pwedeng gawing tinatawag na, sabihin natin ay paglilinis. Kahit na siya ay may kakayahang maglinis ng kanyang sarili gamit ang tiyak na tubig na malinis. Tulad ng kung ito ay nasa pangpang ng isang ilog o kung ang tubig ay umabot ng kulatayin na may nahalong marumi rito. Ibig sabihin, para sa kanila, yung mga grupo na ito, halimbawa, okay, nandito yung tubig na kahinahinala para sa kanila. Tapos, siya ay nasa ilog, nasa pangpang, na supposedly, meron siyang kakayahan at magtampisaw doon at maligo o magdudu doon, na which is yung alam natin, yung ilog na umaagos, tahir talaga yon. Malinis talaga yon. Ibig sabihin, absolutely. Diba? So, may kakayahan siya. So, para sa kanila, diba? Walang problema na gamitin yung
kahina-hinalang tubig sa kanila, kahit pa may kakayahan sila na gumamit doon sa tubig na umaagos. Yes, Ang tawag ko sa al-mustabah. Yan yung third. Yung term ng kahina-hinalang tubig. So, sa tissue na ito lang Pwede rin. O, pag tao na, siya hindi na alma. Okay, an-nasul mustabah. Kahina-hinala sa alin? Para sa alin siya kahina-hinala? Sabihin, sa pagiging sa pagiging sabihin natin ay kriminal? Salah. Al-mustabah ibig sabihin ay kahina-hinala. Ang tawag dyan is kahina-hinala. Halimbawa, sa mga nagbabasketball, yung foul o hindi foul, ay kahina-hinalang yon? Violation. Al-mustabah. Kahina-hinalang referee. Al-hakimul mustabah. You know? Okay. So, ipinaliwanag nila ito. Meron silang prinsipyo na jawaz al-uduli ila al-madhnuni ma'wujudil mutayaqqin. Meron silang prinsipyo na ganun. Okay? Ibig sabihin, ang pagpapahintulot ng paglihis sa paghihinalang bagay, bagamat kasama nito ang may tiyak na bagay. Sabihin, walang problema, tangkilikin mo yung kahina-hinalang bagay na sa kabila nito ay merong matiyak-tiyak na bagay. Yun ang pwede nila, yun ang prinsipyo nila. Nino? Halimbawa, ito yung kahina-hinalang bagay, tapos ito naman yung certain na bagay. Supposedly tayo doon tayo certain, right? Kaysa doon sa kahina-hinala. Kasi bakit? Actually, yung prinsipyo na yan, salungat doon sa prinsipyo ng tinatawag na hadith na binanggit ni Prophet sallam, da' ma yaribuka ila ma la yuribuk. Diba? Iwan mo ang mga bagay na nagbibigay ng pag-alinlangan sa iyo tungo sa mga bagay na hindi nagbibigay ng pag-alinlangan sa iyo. Halimbawa, mayroon kang dalawa, saan ba yung tinatawag na dapat mong kahit naman sa lahat ng bagay, di ba? Lahat nga sa pag-aasawa eh. Halimbawa, mayroong sister na kahina-hinala. Okay, sa malang mayroong sister na sabihin natin na hindi kahina-hinala. Doon ka na sa hindi kahina-hinala. Kaya doon sa kahina-hinala. Di ba? Ha? Kaya iba yung, ibig sabihin, certain ka. So, ibig sabihin, ganun din sa mga bagay. Kaya nga sa hadith, malinaw yung prinsipyo na da' ma yaribuka ila ma la yuribuk. Diba? Iwasan mo yung mga bagay na nagbibigay ng pag-alinlangan sa'yo tungo sa mga bagay na hindi nagbibigay pag-alinlangan sa'yo. Diba? Kasi bakit? Karamihan sa mga pagdududa ay walang duda. Malapit yun sa, kumbaga, sa boundary. Oh? Ano po yung kaliwanag? Iwan mo yung bagay na Iwan mo ang mga bagay na nagbibigay pag-alinlangan sa'yo tungo sa bagay na hindi nagbibigay pag-alinlangan sa'yo. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Oh. Maliwanag? So, iwan mo yung mga bagay na nagbibigay pag-aalinlangan sa'yo tungo sa mga bagay na hindi nagbibigay pag-aalinlangan. Hindi nagbibigay pag-aalinlangan. May mga bagay na ganyan lang Ha? tama doon. At that moment, may tiro mo na lang malalaman na hindi pala maganda. Malam yung parang kang Simple na lang. yung nakakatawa lang yung Anthony Castelo na tubog lang sa ginto. Hindi ko alam yun. Ano yun? Akala mo yun. Yun pala. Yung ganito. Hindi pala sa totoo. Di ba? Tanso lang pala. So, yun. Iyan na lang natin yung prinsip ng ilan sa mga Shafi'i. Kasi meron silang sinasabi na prinsip na jawazul uduli ilal madhnuni ma'wujudil mutayaqqin. Ibig sabihin, pwede mong kunin yung mga bagay na nagbibigay ng doubts kahit pa alam mo na merong kasamang bagay na malinaw at tiyak. Diba? So, para sa kanila, pwede yun. Yun yung ibig sabihin na obligado yun. You know? So, yun ang prinsipyo nila mga kapatid. Siguro simple lang. Yes, of course, case to case basis yan. Walang duda. You know? Kaya sa pagsasabing walang duda, kahit kasi may mga sahaba din na nagsasabi, meron silang pinanghawakan sa bagay na ito. Dahil sabi nila, yung mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang ilan sa kanila ay nakakarinig mula sa iba pa nilang kasamahan, iba pa nilang mga sahaba, habang kaya nilang pakinggan ito sa higit na katiyakan kaysa sa kanila, at yan ay walang iba kundi ang Propeta sallam. You know? Ang kanilang prinsipyo, sa panahon ng mga sahaba, yung mga sahaba, ilan sa mga halimbawa, 2 sahaba yan na grupo. Ilan sa mga sahaba, narinig nila yung mga sinasabi ng ilan sa mga sahaba na minsan uncertain.
Now, which is, pinakikinggan nila ito, di ba? Kayo itong mga nakikinig doon sa dito. Tapos, ito na mga chismoso, no? Kung ano yung mga, kung ano yung mga sinasabi, halimbawa, mga uncertain na mga bagay. Itong grupo na ito, nakikinig, pinakikinggan nila yung mga grupo, mga sinasabi na sa kabila naman, ang Prophet Sallam ay nandyan. Na hindi nila tinatawag na, supposedly na doon sila pupunta kay Prophet Sallam para, kumbaga, para bigyang linaw. Ibig sabihin, mayroong tiwala sila isa't isa. Kung anong sasabihin niya, kahit medyo alanganin, okay na yon. So, yun yung kanilang prinsipyo. Dahil nga, but of course, no? Yun ang kanilang prinsipyo. Sa panahon nga ng Prophet Sallam, nandun yung mga sahaba, yung ilan sa mga sahaba, nakikinig kung anong mga sinasabi ng ilan sa mga sahaba, na minsan kaduda-duda. Na samantala, nandun ang Prophet Sallam, na pwede naman nilang balikan yung Prophet Sallam para ilinawin yun. Mga ganun mga bagay. So, yun ang kanilang tinatawag na dalil, ika nga, no? Kumbaga, illah, justification nila sa kanilang prinsipyo na yun. Okay? Doon tayo kung ano mismo yung guidelines na binigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kasi even the Sahaba, they are, sabihin natin human, na nagkakamali talaga. Di ba? Si Umar bin Khattab, mga kapatid, sabi para sa kanya, yung kanyang ijtihad, di ba? Na pag ikaw ay sabihin natin, kahit ilang years na gumamit ka ng sabihin natin tubig, wala kang tubig, kaya mo, yung sala mo ay tagilid. Subhanallah. So may mga ilan sa mga, I mean, that is, sahaba yan. Hindi natin pwedeng i-degrade siya bilang sahaba dahil lang sa pagkakamali niya. Batid sa kanyang opinion, even though he is a sahaba. Okay. So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So yun yung sa mga Shafi'i, ito ang hatol din ni Dawud al-Zahiri, Abu Thawr, Suhnun, isang kilalang scholar na Malikiya, at ito rin ang piniling ni Ibn al-Arabi as Ibn Uthaymin rahimahullah. Now, anong sabi ni Sheikh Uthaymin? Sinabi ni Sheikh Uthaymin, si Ash-Shafi'i, naway kawan siya ng Allah ay nagsabi, dapat siyang mag-ingat at mag-imbestiga at ito ang tamang pananaw. Si Imam Shafi'i mismo, hindi yung madhab niya na kung saan, pag sabi kasing Shafi'i, no, may dalawang term, Shafi'i, Shafi'iyya. Anong pagkaiba? Shafi'iyya madhab. Ang Shafi'iyya ay madhab. Ang Shafi'i ay mismo si Imam Shafi'i, rahimahullah. Si Imam Shafi'i mismo, sabi niya, kinakailangan sa kanyang sariling prinsipyo, ay kinakailangan ay magsiyasat. Okay, mag-imbestiga. Yun yung tinatawag na tahari. Yun yung dapat na gawin ng isang mananampalataya, mag-investigate, mga kapatid. Of course, regardless sa pag-investigate, nasa sunna yan. Anong batayan mula sa sunna? Bilang pagkalahatan na inulat sa authority ni Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu an, na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza shakka ahadukum fi salati, falyataharra as-sawab." Falyataharra, tahari as-sawab. Isulat natin. Idza syakka ahadukum fi salatihi Masyaallah, Allah yabarik fik. Okay? Syukran. Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra yataharra as-sawab. Okay? Falyataharra as-sawab. Idza syakka ahadukum wa ahadukum, okay, fa'il fi salatihi. Malinaw? Hindi kamu Allah. Anong ibig sabihin, mga kapatid, ng hadith? Kapag nag-aalilangan ang isa man sa inyo sa kanyang pagdarasal. Anong itinutukoy na pag-aalilangan dito? Kung siya ba ay nautot o hindi nautot, kung may lumabas man na hangin o walang lumabas na hangin. Malinaw? So, nag-aagaw yung kanyang isip kung invalid ba ang kanyang wudu o hindi dahil nga doon sa pangyayari na yaon. Malinaw? So, ano nga gawin niya? So, ito yung tinatawag na prinsipyo. Falyataharra, tahari. Magsiyasat muna. Yan muna yun. Kasi sino ba yung mas higit na, sino ba yung mas ginabayan sa atin? Ang propeta o tayo? Ang Prophet sallallahu, walang duda. Siya yung kumbaga nagbibigay ng guidelines sa atin. Kasi ang Islam ay madali lang. Kasi kung magbubudo ka ulit, pahirap.
Pahirap yun. May mga Muslim na tamad. No? Okay. Kaya naman, pinadali sa atin yung Islam. Kaya ito yung mga prinsipyo na dapat nating sundin. So, falyataharra, kaya't naman mag-investigate siya, magsiyasat siya, magsumikap siya kung ano yung tama. Kung ano yung tama. Anong tama dito? Kung ang tama ba ay may lumabas talaga o walang lumabas? Okay? Walang lumabas kasi pinigilan. Pag pinigilan, ibig sabihin, hindi na shock yun. Oh, ibabalik ka doon sa tinatawag na, sabihin nating, object. Oh, ito kasi yung object, ito yung subject natin pag-alinlangan Di ba? Kasi kung pinigilan mo, tiyak ka talaga na walang lumabas kasi pinigilan mo. So, hindi naman yung prinsipyo na yan. Kasi nga, wala nang shock. So, ang target dito, ang focal point dito, ay walang iba kundi yung pag-aalinlangan. Okay? So, kinakailangan. So, pag may pag-aalinlangan, so ano yung tinatawag na sabihin natin, no? Ano yung due process? Ay investigation. Kahit naman sa mga kaso Kahit naman sa mga kaso, kaya bawal sa atin yung narinig mo lang, maniwala ka. Okay? One-sided ka niyan, mga kapatid. Diba? Kung ano lang yung sabi-sabi, ano lang yung ehersise dumating sa'yo, pininiwalaan mo yun. Hindi ka makatarungan sa bagay na yan. Sa sarili mo at maging sa ibang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, kinakailangan ay yataharra. Kailangan, kasi pag sinabing shock dito, walang proof. No? So, ito yung due process natin, ay ikaw ay sabihin natin mag-investigate. Okay? At yun ang pinakamakatwiran, walang duda, na sabihin natin na pamamaraan. You know? So, yun yung punto. Pangalawang proof, walang duda, ito ay kaparaanan na maaaring marating sa pamamagitan ng istidlal or konklusyon or palagay. Kaya naman ay pinahihintulutan ang paggamit ng ijtihad dito, tulad ng ijtihad kapag ang direksyon ng kibla ay hindi malinaw. So just like halimbawa sa kibla na hindi malinaw, alam nga magano ka lang, siguro palagay ko dito. Ay feeling ko dito. Hindi. Sa ganitong klase ng mga kalagayan, hindi mo pwedeng ipairal yung feeling mo. Kasi maraming feeling ang nagkakamali. Kaya maraming nasasaktan. Kasi feeling niya, minamahal siya. Feeling niya sila na. Di ba? Kaya nag-expect, ibig sabihin, nasaktan siya. You know? So, ibig sabihin, sa Sharia, hindi pwedeng pakinggan ng feeling. Kasi guni-guni mo lang yan. You know? So, sa Sharia, kaya sa kibla, kailangan mag-investigate yan. Mag-investigate. Alam mo, sa Pilipinas, pumunta ka ng Pilipinas, hindi mo alam ang direksyon ng kibla. Tapos, siyempre, sa atin, kung wala kang tinatawag na application, may application ka man, pero walang internet, nasa bundok ka, nasa kuweba ka, di ba? Tapos, alam mo yun na, kumbaga, na-trap ka sa kuweba. So, ang gagawin mo, ano ba sa atin pag pinagbasin ng kibla sa Pilipinas, kung saan lumulubog yung araw. At of course, not exactly kung saan lumulubog ka, dumalisdis ka ng bahagya pa kanan. Ano yung stand? Palagayin mo sa amin. Sa gitna ng dagat, wala kang nakikita, walang harap, walang... Ay, ito nga. O sa gitna ka ng dagat, o kaya nasa ilalim ka ng lupa. Di ba? Ang tanong, hindi ka marunong magbasa ng mga bituin. Kasi alam mo lang, basahin mo yung isip ng ibang tao. Hindi ang bituin. So, ano gagawin mo? So, ang gagawin mo, una-una mag-get na tao. Sa ganung kalagayan, halimbawa, may kasama ka, o kaya may ibang tao doon sa lugar na yun, magtanong ka, saan po ba doon dito yung lumulubog yung araw? Pero sa kanluran. Di ba? Kung saan? Pilusog mo kang bata ka sa kanluran. Saan po ba yung kanluran dito? So yun, so mag-investigate ka. You know? Na kung walang ibang tao, gumawa ka ng lahat ng kaparaanan, din doon pa lamang doon pa lamang kukunin mo yung pagpapalagay. Kasi after the investigation, kasi once na kinuha mo yung pagpapalagay without a proper investigation, invalid yun. Ang sala mo is invalid. Kailangan mo lang ang bago Yes. Bago mo i-apply, tinatawag na sabihin natin ay pagpapalagay. Takdir ang tawag dyan. You know? Okay? So yun, ha? Sa lahat ng tinatawag na
After sabihin, inom muna yung tahari, one step, pag natapog, lahat ito'y ginawa mo na, ay punta ka sa tinatawag na takdir. Pagtatansya o sabi natin ay pag-i-estimate at pagpapalagay. So mas matimbang sa'yo dito yung kibla, so ituring mo yon. Now, alimbawa, ginawa mo na ang lahat ng kaparaanan pagdating sa tinatawag na pag-locate ng kibla, wala talaga, so sabi ko, ay siguro, tiyak ako dito talaga yan. Para sa akin ito dito talaga yan. Tapos after na tagsala ka, later on, nalaman mo na yung kibla doon. Anong gagawin? Anong gagawin? Sige, ikaw nagtanong, sagutin mo. Anong gagawin mo? Ano gagawin mo? Ikot ka, ganun. Tapos na nga yung sala. Tapos na yung sala, kalas. Hindi na ako magsala. Hindi ka na magsasala, patay tayo ng kapatid. Kung hindi ka magsasala. So hindi, ang tanong dito ngayon, uulitin mo ba yung sala o hindi mo uulitin? Ha? Hindi na. Hindi na. O hindi na. Tapos na kasi bakit? Ginawa mo na ang lahat eh. Wala ka ng kasalanan kung ito ay sabihin natin na nagkamali ka sa bagay na acceptable yun. Ang hindi tanggap, kinuha mo na yung takdir bago yung at-tahari. You know? Na wala kang ginawang tinatawag na anumang kaparaanan. Okay? Walang investigation na nangyari. Saka dahil mahilig ka dito. You know? Kaya gumawa ka ng which is, ito ay labag sa tinatawag na batas. Kaya ito hindi tanggap. Ano ba yun? Similarly, ganun din sa tinatawag na tubig at ganun din sa sabihin natin ay wudu. Pangatlo, na sabihin natin na proof, ang isa sa mga itinatag na alituntunin ng mga scholar na idha ta'adzara al-yaqino ruji'a ila ghalabati o ila ghalabati dhan. So, merong prinsipyo dito na mahalaga, kapatid. Kaya yung mga prinsipyo, mahalaga talaga yan, na pwedeng i-apply sa mga buhay natin yan. Okay? Idha ta'adzara al-yaqino Idha ta'adzara al-yaqino okay? Ruji'a ila ghalabati dhan. Ruji'a ila ghalabati dhan. Okay. Anong ibig sabihin ng prinsipyo na yan, mga kapatid? Ang ibig sabihin yan, kung imposibleng makamit ang katiyakan, imposibleng makamit ang certain na bagay, tulad ng kibla dati, imposibleng makamit yung tiyak mo kung saan ba talaga yung kibla after that, sabihin natin, after the investigation, after the tahari, then, ruji'a ila ghalabati adhan. Nang ibig sabihin nito, ay babalik ang pasya, ang hatol, sa kung ano ang mas matimbang na palagay. Diba? So kapag halimbawa, yung certainty ay malabong ma-reach yung certainty. Marabo mong makuha yung certainty. After all the means, ika nga. Malabo talaga. So, dito babalik yung hatol sa kung ano yung mas matimbang pagdating sa pagpapalagay. You know? Yan ay prinsipyo na mahalaga na pwede mong i-apply sa aspeto ng buhay natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang sa pagsamba, maging sa muamala, maging sa tinatawag na transaction, maging lahat, yan ay napakahalagang tinatawag na sabihin natin ay alituntunin. So dito, ang katiyakan na imposible sa sa usapin natin, kaya naman, walang duda mga kapatid, ito ay ang pagsisiyasat, ang tinatawag na tahari, kaya gagamit ka ng takdir kasi nga ay walang duda, imposible yung tinatawag na ma-reach yung certain. Okay. So yun na. So tapos na tayo. Walang question dyan. Dadako tayo sa pangatlo. Yes. Babalik sa? Mas matimbang pagdating sa pagpapalagay. Sabihin, kapag ang tiyak ay kapag ang tiyak ay malabong makamit o napipigilan ang pagkamit ng katiyakan, Hindi na talaga kung saan. kung ano nasa isip yun. ay do tama kaki, no?
Tama talaga. Na ganun talaga, na talagang kukunin mo yung mas matimbang. Na hindi mo na kukunin yung mas matimbang na hindi ka pa nagtahari. So ito yung due process natin. Tahari, takdir, dan after that yung tinatawag na takdir. O, ang takdir, yun yung galabat al-dhan. Ito yung tinatawag na galaba al-dhan. You know? Sabihin, ang takdir mo, ibig sabihin, magtatansya ka, magpapalagay ka, din kung ano yung mas matimbang sa isip mo, yun yung kukunin mo. You know? Okay? Yun yung tinatawag na kukunin mo. You know? Okay. Pangatlo tayo, mga kapatid. Ano yung mga fuqaha? Principle, ano yan, kaidah al-fiqhiyah. Okay, principles of fiqh. Ito yung principle ng tinatawag na fiqh ng sabihin natin ng mga scholar. You know? Okay. Idha ta'adzara al-yaqinu, ruji'a ila ghalabati adh-dhan. Okay, pangatlo tayo. Thirdly is, ano yun? Ruling of a just, trustworthy. Pwede paki-erase to. Trustworthy testimony. Oh, yan. Testimony regarding some water being najis, giving a reason for its najasa, Okay? Ruling of a just trustworthy testimony regarding some water being najis, giving a reason for its najasa. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang hatol sa balita ng isang mapagkakatiwalaan at makatarungang tao. Sino ang may dalang balita? Okay, mapagkakatiwalang tao. Ano yung balitang dala niya? Hinggil sa pagiging marumi ng tubig kung ipapaliwanag niya ang dahilan sa bagay na ito. You know? Halimbawa, nandyan si Yusuf, no? Isang mapagkakatiwalaang tao, mashallah tabarakallah. Isang makatarungang tao, mashallah tabarakallah. Okay? Meron siyang dalang balita tungkol sa tinatawag na tubig. Nasabi ng tubig na ito ay marumi. Ay bro, wag ka mag-ano dyan kasi marumi ang tubig na yan. Di ba? May mga ganyan. Di ba? Magugudo ka na sa isang isang timba o sa isang batya. Tapos biglang dumating yung tao na ito, bro, wag kang wag mong gamitin yan kasi marumi. So titingnan mo na mabuti yung tao. Sino ka? Titingnan mo na yung tao na ito. Ano ba? Of course, kung alam mo, kilala mo yung tao. Sa palagay mo ba yung tao na alam mo yung tao na siya ba ay nakilala bilang palabiro? Kasi pag alam natin, pag mga palabirong tao, lahat na lang dinadaan sa joke. So, medyo, ano yun? Tagilid na yan kasi lahat na lang, magkasama kami, laging nagjo-joke. Di ba? Di ba, nasa tinatawag na joke? Kasi may mga ganun nangyayari talaga. Di ba? Pero kung alam mo naman ang tao na straightforward siya, na talagang lahat ng kanyang mga sinabi, karamihan sinasabi, lalo pa sa mga bagay, katulad ng mga bagay nito, seryoso siya, alam mo na agad, na talagang totoo yung sinasabi niya.
Di ba? Okay, pero yung tao na medyo, alam mo na, kida-kida. Mafi kida, kida-kida. Di ba? Pero minsan, sasabi din naman pag-gawin natin, sabihin sa Pero minsan, anong, yung lalo na, alam niya na nagdudula ka, hindi, totoo na magmadumi yan. kaya nga ito ngayon. So alam, so yung ating subject ngayon is trustworthy testimony regarding trustworthy testimony. Yung taong nagdala ng balita na yon ay mapagkakatiwalaan at makatarungan. Kasi sinasabi ng tao na ito ay wag kang magudo dyan kasi yan ay marumi. At the same time, binibigyan ng reason ikaw kung bakit naging marumi yun. Diba? Isinisiwalat niya, kumbaga, kasi marumi yan, kasi ganito, ganyan. Okay? So ito yung ating topic. Pero mo, napaka-details ng sabi ng fiqh. Yes. Parang hindi maniwala, hindi nila yung lason, hindi lason. Hindi mo na kasalanan yung kasalanan niya. Good question. Ano ba yung batayan sa pagiging mapagkakatiwalaan at hindi mapagkakatiwalaan? Kasi kapag sinabi natin dito, baka masaktan kayo. Alam mo naman, una-una is, of course, hirap. Yes, sa Islamic point of view, syempre. Ang pagkakatiwala siya, hindi siya branded na sinungaling. Hindi siya tinatawag na branded. Pangalawa, hindi siya basta-basta naniniwala kung ano yung mga sinasabi. May mga dumating na mga balita o ano mga bagay, hindi siya natitinag nun. Okay, bagos ay gano'n talaga siya, makatarungan siya pagdating sa panghahatol. Kailan, di ba? Idadya fasikum billahi fatabayyanu. Pag dumating sa inyo mga bagay na tinatawag na sabihin natin balita o ano pa man, huwag niyo ay fatabayyanu, ay humingi kayo ng patunay. Patunayan ninyo muna. You know? I-clear nyo muna. Bago nyo tinatawag na sabihin natin ay kunin. Bago niya kunin. So pag ganun tao, sabihin, mapagkakatiwalaan talaga siya. You know? Yun yung, kumbaga, ilan sa mga kumbaga saligan sa pagturi ng isang tao na siya ay mapagkakatiwalaan at sabihin natin ay pananaligan. So yun nga, sa pagkakataon na ito, yung tao na nga na ito is trustworthy. Di sasabi at the same time, pinapaliwanag niya na yung tubig na ito ay marumi. Kasi ganito. Okay. So walang duda, mga kapatid sa panampalatayang Islam, kaya nga, sabi, the testimony of a just, trustworthy source regarding the najasa of some water is accepted. Okay? If the reason for the najasa is highlighted. Okay? This is by the agreement of the four scholars of jurisprudence. So, ang patutuo ng isang makatarungan, mapagkakatiwalang pinagmulaan ng balita, hinggil sa najasa ng ilang tubig ay tinatanggap kung ang dahilan ng pagiging marumi ng tubig ay nililinaw at pinapaliwanag niya. Sinisiwalat niya. At ito ay ijma ng apat na madhab mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila. Ito ay kadahilanan ng balita ng isang makatarungang tao ay katanggap-tanggap sa mga ganitong bagay at ito ay hindi isang patutuo bagkus isang tinatawag na ulat. Hindi siya tinatawag na syahada kundi isang khabar. Isang tinatawag na sabihin natin ay khabar. Malinaw? Okay. So nangangahulugan dito mga kapatid na kahit saang larangan naman eh. Di ba? Tatanggapin mo yung kung ano yung sinabi ng isang makatarungan at mapagkakatiwalaan ko. Especially lalo pat justify niya yung kanyang sinabi. Kasi minsan kahit pa mapagkakatiwalaan, pero minsan may mga ibang mga tao, halimbawa, ang mapagkakatiwalaan na mismo ang nagsabi sa kanya, yet meron pa rin siyang pagdududa. Di ba? Minsan ang isang tao, mga Muslim, ang propeta na nga nagsabi nito. Tapos nagdududa ka pa. Di ba? Halimbawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi niya? Man amila amalan laysa alayhi amrun fahuwa rad. General principle yan. Sino man ang mga gumawa ng anumang gawain na hindi kabilang sa pananampalatayang Islam, hindi sunnah, hindi katuruan ng Islam, bahagi ng katuruan, babalik sa kanya. Panginoon sa namin niya, tapos ikaw ngayon ay magmamauludun nabi. Di ba? Ikaw ngayon magsa-celebrate ng birthday?
Di ba? Ang propeta na mismo nagsabi. Pero may pag-alinlangan ka pa rin. Subhanallah. Kasi minsan problema talaga yung inclination ng puso ng tao. Kung saan ba naka-incline. Di ba? Ang puso ng tinatawag na tao. Okay, yun yung mga kapatid, ha? So, yan ay ijma. Yan ay tinatawag na. No, pang-apat na ba? Okay. Pang-apat naman, pang-apat na tayo. Fourthly, same pa rin pero may pagkakaiba. Ruling of just trustworthy testimony regarding some water being najis without giving a reason for its najasa. Dito is giving, sa pang-apat is without. Oh, yes. Same. Same yung scenario. Kapag kakatiwala ang tao, ayun, trustworthy siya, just siya, makatarungan siya, tapos nagsabi, bro, wag mong ano yan, wag kang magwudu dyan. Kasi marumi yan. Without giving a reason of its najasa. Hindi niya yung pinaliwanag kung bakit naging najis. Sinabi lang na marumi yan. Basta marumi yan. Okay? Basta marumi. Isang karakter magalang believer, here it will be. Yes, we hear you be. Kanino? So, kung napapagkatiwala ang tao, No? Yang we hear you be from Quran at saka Sunnah. Not all that tinatawag na ano. Okay? Not all na sabihin natin, ay, hindi applicable sa lahat ng tao kasi even mapagkakatiwalaan siya, pero magkakamali siya. Kahit kung magkakatiwalaan siya, hindi hindi siya nagkakamali sa mga bagay, mga ilang mga bagay. Nagkakamali siya. Hindi porke sinabi na mapagkakatiwalaan nasa harap mo, you hear, you obey. No, you have to investigate. Nasaan ang proof? Kailangan nandun pa sa proof. Yung applicable na yan, nasa mi'na wa ata'na, narinig namin at saka sumunod kami sa Quran at saka Sunnah. Okay, applicable yan sa Quran without any doubts, without any clouds of doubts. Quran, so pag sinabi ng propeta at pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mananampalataya is he hears and he obeys. Yun yung katangian niya. So, hindi mo pwedeng i-apply ito sa, bahala kong magpapakatiwalang brother. Kung sasabihin niya, oo tayo ng oo, hindi. Yung mga fukaha, yung mga tinatawag na mga usuli yun, they're the scholars, they are knowledgeable, they are trustworthy, they are just people. Pero of course, in some certain issue, nagkakamali din sila. Kaya hindi natin pwedeng sabihin natin na idolize kumbaga lahat ng sabihin natin ng isang tao. Okay? So yun. Okay. So maganda at least at least maging maliwanag sa iyo. Kasi pag hindi mo tinanong yun, manatili yun ang prinsipyo mo. Okay? So yun mga kapatid, no? So without giving a reason for its najasa. So the testimony of a just trustworthy source regarding the najasa of some water is not to be necessarily accepted if there is no reason given for the najasa. This is the position of the majority, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. Okay, so ang walang duda, ang patutuo ng isang makatarungan, mapagkakatiwalang pinagmula ng balita tungkol sa najasa ng ilang tubig, ay hindi kinakailangan tanggapin kung walang ibinigay na dahilan para sa pagiging marumi nito. So hindi kinakailangan na paniwalaan mo siya. Kasi hindi siya nag-justify kung bakit marumi. Yung palagay mo marumi, sa kanya hindi. Di ba? Tapos hindi pa niya sinabi kung tinatawag na bakit naging marumi ito. So hindi kinakailangan na tanggilikin ang kanyang sinabi. Ano? So ito ang posisyon ng karamihan mula sa Malikiyah, Shafi'iyah at Hanabila. Ito ay dahil sa posibleng ang turing niya sa tubig ay marumi dahil lamang sa bagay na hindi naman talaga nagpaparumi. O dahil sa kadahilanan na hindi pinaniwalaan ng tao nagdala ng balita. So yun, halimbawa, itong scholar na ito, trustworthy, just siya. Walang duda pagdating sa tinatawag na ka. Pero sa issue na ito, para sa kanya, Shafi'i siya. Sa ilan sa mga Shafi'i. Alam mo ilan sa mga Shafi'i, sabihin natin kanina? Ilan sa mga Shafi'i kapag naghalo yung marumi at saka yung tubig, kahit hindi nagbago yung elemento ng tubig. Najis sa kanya. Yun yung kanyang panindigan sa ganung kalagayan. O di ba? Para sa iyo, hindi ganun yung panindigan mo kasi bakit? Panindigan mo pag nagbago yung mga elemento ng tubig. Pero walang duda yung kanyang pagiging trustworthy at yung pagiging tinatawag na just niya nandun. So means in some certain issue, magkaiba kayo ng principle. Di ba? So, kailangan ipaliwanag. O baka naman kasi kasi bakit, kalimbawa, ingin mo nga siya ng bakit naging marumi? Anong nangyari? Kasi, yung tayo ng butigi kasi.
O kay tain ng ng butiki, doon. Ay, ang tawag dyan na lumangoy talaga. Nahulog. Nahulog yung tae ng butiki. Sa kanya, pag nahalo yung maliit na najasa at saka yung nagtagbo yung najasa at saka yung tinatawag na tubig na malinis, para sa kanya is marumi. Hindi yun yung ganun prinsipyo na pinaniwalaan mo at pinag-aralan mo. Di ba? Pero huwag mong i-question pagiging trustworthy niya. Yung pagiging just niya. Diba? Yun yung mga bagay na dapat kinukonsider natin. You know? Pag hindi siya nagbigay ng justification, hindi kinakailangan na kunin yung sundin siya. Kailangan naman magbigay ka muna. So, bakit ba naging marumi yan? Sige nga. Diba? Yun na yun. Okay. So, palagay mo, tumutugma yung prinsipyo sa prinsipyo mo. Ay, okay, sige. Hindi ko na gagamitin yan. So, ganun yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, o di naman kayo, yung tao talaga nagsabi ay nagdala ng balita, hindi ka talaga panikapaniwala. So tulad ng pagkamatay ng langaw, halimbawa, ayon sa mga sumusunod na madhab ng Shafi'iyya, halimbawa, ang taong nahuhumaling ay naniniwala na ang bagay na ito ay marumi dahil lamang sa bagay na hindi naman talaga nagpaparumi rito. Kasi ilan sa mga Shafi'iyya, yung langaw mismo ay namatay doon sa tinatawag na sabihin natin tubig. So, para sa ilan sa mga Shafi'iyya, marumi na yun. Kasi ngayon lang, away na najis para sa kanila. Diba? So, yun yung mga kapatid. Samantala, hindi man nagpaparumi talaga yung langaw kasi wala naman siyang dugo na kapag ginanong, wala naman siyang dugo na dumadaloy. Tulad ng lamok. Okay? Kaya hindi sila matuturing na sabihin natin ay najis. Halimbawa, pag may lamok, gumanong ka, pinatay mo, napisat, may dugo, kasi yung dugo na sinisipsip niya, di ba? Hindi. Hindi siya Shafi'i ka talaga? Okay. Malinaw. So ito ang original na estado ng tubig ay dalisay, kaya hindi ito ay bubukod maliban sa pamagitan ng malinaw na tinatawag na patunay. So yun So ito yung pang-4, I think pang-5 tayo mga kapatid bilang panghuli para matapos natin yung na ito. Pang-5. Ano ba yung pang-5? If there is uncertainty with regards to some clothes, the pure, najis, and haram among them. Okay. Ito mga kapatid. Okay? If there is any uncertainty with regard to some clothes, halimbawa sa mga damit, mga kasuotan mo, brief mo, pantalon mo, sahub mo. Tapos uncertain ka kung saan dito yung malinis, kung saan yung najis, kung saan yung haram. Ano yung sabihin ng haram dito? Yun. Kung saan dito yung haram, ibig sabihin kung saan ba dito yung haram na damit. Okay, sa pilitan mong kinuha ng walang pahintulot sa may-ari. Yun. Yun na, hindi nagpapaalam yung tinatawag na haram clothes. You know? Hindi yung haram mismo itself. Galing sa tinatawag na haram. Hindi yung galing sa tindahan al-haram, ha? No. Haramol, patay tayo dyan. No? So, kung may kawalan ng katiyakan tungkol sa ilang mga damit na malinis, damit na najis, at damit na haram, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, so if there is uncertainty with regard to some clothes, the pure among them in the najis or haram, like if it is stolen or forcefully acquired, then investigation should be undertaken and clarity sought. One would then pray with one piece of clothing most likely to be pure. This is the position of the Hanafiya, Shafi'iyya, and opinion among the Malikiyya,
chosen by Ibn Aqil al-Hanbali, Ibn Taymiyyah, and Ibn Uthaymin, Al-Qadi Abu At-Tayyib transmitted it from the most scholars. Okay? So kung mayroong kawalan ng katiyakan tungkol sa ilang mga damit, kung malinis ba ang iba sa mga ito, at kung najis ba o haram ang ilan sa mga ito, tulad ng kung ito ay ninakaw o puwersahang nakuha, kung gayon, ang pagsisiyasat ay dapat na isagawa at humingi ng kalinawan dito. Kung ganon, siya ay magdarasal sa pamamagitan ng piraso ng damit na malamang na dalisay para sa kanya. So ito ang posisyon ng Hanafiya, Shafi'iyya, isa sa mga opinyon ng mga Malikiyya na pinili ni na Ibn Aqil al-Hanbali, Ibn Taymiyyah at Ibn Uthaymin at Al-Qadi Abu Tayyib na naghatid dito mula sa karamihan ng mga scholar. You know? So si Sheikh Uthaymin ay nagsabi, ang tamang pananaw ay nararapat siyang maging maingat at mag-usisa. At kung siya ay nakatitiyak na ang isa sa mga kasuotan ay malinis, kung ganoon siya ay magdarasal na gamit ito. Hindi sisingilin ng Allah ang isang kaluluwa, maliban kung ito ay kanyang makakayanan. At hindi hihilingin ng Allah sa isang tao na magdasal ng 2 beses dahil lamang sa pag-alinlangan. Kung sasabihin mo, hindi ba posible nang may angkop na pag-usisa na maaari magdasal siya ay sa maruming damit? Ang sagot ay oo, ngunit ito ay ayon sa kanyang kakayahan. Anong sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah? Unang-una, pag nangyari yan, kung sa alin ba talaga yung damit na marumi, alin yung damit na dalisay at alin yung damit na haram. So, ano gagawin mo? Mag-investigate ka. Di ba? Magsiyasat ka. I mean, lahat ng ano mo yung isip mo, ganun mo yung isip mo. Okay? Ay, ninakaw talaga. Alam ko to, ito talaga yung ninakaw ko dati. Alam ko yun. Ayoko niya. Yung pala kaparehas na, no? Ito naman, ay, ito marami. Sa palagay ko marami ito. Ay, ito na malinis na. So, you have to investigate after all. You know? Then pagkatapos ng mga kapatid, ay magsala siya kung ano yung sa palagay niya na ito'y tinatawag na, sabihin natin na malinis. What if kapag halimbawa napatunayan na yung palang sinuot niya ay galing sa pagnanakaw? Galing sa tinatawag. Let us make the clear issue. Halimbawa, nagsuot ka ng kasuotan, kahit pa alam mo na yun ay pagnanakaw, ang tanong, sala ba ay batil? Tanggap ba ang sala mo? Mashallah. Anong madhab yan? Yes, actually, khilaf ng mga scholar yan. May mga ilan sa mga ulama na tinatawag na itinuturing itong invalid at may mga ulama na tinuturing ito ay valid kasi walang kinalaman ng validity. Para sa kanila, walang kinalaman ng validity ng sala doon sa kanyang kasuotan kung saan ang galing. You know? So, but of course, para maging perfect talaga, ay magsuot ka ng hindi galing sa tinatawag na haram. Walang issue yun. Di ba? Kasi bilang pangalahat ng salam na, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ang Allah ay tayyib, malina, madalisay at saka malinis, good. Subalit, hindi niya tatanggapin ang maliban lamang na ito ay dalisay, ito'y tayyib, ito'y halal, ito'y tinatawag na malinis. Okay. So, yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Then, of course, what if yun nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi kasi singilin sa mga bagay na lagpas ng iyong kakayahan. Hindi ng kakayahan, mag-investigate ka. After the investigation, yung sa palagay mo, galabat of then. Diba? So, hindi ka nasisingilin ng Allah na ulitin mo pa yun. Diba? Hindi ka tinatawag na hihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Diba? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Now, bilang katibayan mula sa sunnah, sa authority ni Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, sinabi ng Prophet sallam, yun nga yun, sala kanina, falyataharra bisawab, tulad ng pagdarasal kanina, mag-investigate siya. So, ito isang patunay ng pagsisiyasat at pagsusuri sa mga bagay na kaduda-duda. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkatulad o kiyas sa pagsusuri at pagsisikap sa mga pasya, ang pagsusuri sa direksyon ng pagdarasal ng kibla halimbawa, at ang pagsusuri sa mga ari-ari ang panapinsala, kahit na maaaring mangyari ang pagkakamali sa lahat ng mga ito. Kasi baka sabihin ng isang tao, baka naman, ipagpalagay natin nga, after the investigation, di ba, posible din na magsuot din siya ng mga bagay na haram o kaya mayroong najis? Yes, posible. Pero ganun tayo inutusan ng Sharia na mag-investigate at yun ang nakayanan mo. So, hindi mo na kailangan pang iulit sa'yo yun. Hindi ka sasingilin ng Sharia, ng Islam na kailangan mo ulitin mo yun pagkatapos na ginawa mo ang lahat. I mean, ang Islam ay, mashallah, napaka-practical ng Sharia ng Islam. Hindi ka tulad ng iba dyan, ginawa mo na ang lahat, papahirap pa rin. Di ba? Ano ba was that? Muti ka ng empty bottle. Okay.
tapos iniihiyan mo yun. Iniihiyan mo. Explain, nasa sasakyan ka, nasa sasakyan, iniihiyan mo. Tapos, ginamit mo siya inuman. Gamit mo na, Nalimutan mo. nalimutan mo. Nainom mo yun. Good job. Ano ko, Nakainom ka ng najis? nakainom na najis. Inainom mo na eh. Tapos na nangyari eh. Ang tanong mo is, habang ginagawa mo ito, wala sa isip mo. Wala. Naalala ko siya, tapos na. Kalas, nangyari na. Huwag mo, sabihin, tapos wala na tayong magawa, nangyari na. Yung wudo. Okay, good question. Akala ko yung may kinalaman pala sa wudo. Hindi nakapagpapulang bisa ng wudo. Hindi siya. You know? Hindi siya nakapagpapulang. Maring mangyari yan, ha? Hindi talaga. Sa akin mismo. Oh, subhanallah. May ano ko sa sasakyan. Huna ko ng tubig doon. Sa may ano doon. Dito ginamit ko. Nalimutan ko. Subhanallah. Anong lasa? Survival talaga siya. Okay. Bilang panghuli mga kapatid, yung alituntunin natin, walang duda sa tinatawag na bagay na ito, yung ida ta'addar al-yakino, ruji'a ila ghalbat adh-dhann. Mahalagang prinsipyo po yan na dapat panghawakan natin. So dito ang katiyakan na imposible, kaya tayo ay gumagamit sa pangibabaw ng palagay at ito ay ang pagsisiyasat na walang iba kundi ang at-tahari. You know? So yun ang dyan nagtatapos yung tinatawag na sabi natin ay fiqh mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Tamang-tama, no? Sakto talaga. So, any question regarding sa fiqh? Habang tayo ay tapos maliit lang yung makukuha natin inshallah. Okay. Walang katanungan ulit sa sabi natin sa fiqh? Kasama ba yun? Ano po? Uy, nasaan yung attendance natin? Pahingin naman ng attendance sa ating mga kapatid. Wala lang.